Okay, dito tayo ngayon kila Ate Regina. Okay. Tapos ito yung kanilang, ano to sa inyo na to? Oo, sa amin. Hindi, sa ano lang po Sa Ha? Sa? government. Ay, dili sa dili pa daw ni maangko naton. Dili pa. Kan ko na kung kuwaon nila makuha pa nila. Parang ang basa ko hindi pa talaga Nakatira lang kami dito. Relocation site kasi ito from Gawad Kalinga. Oo. Dahil nirelocate sila dahil malapit din sila sa dagat. Siya, para kasing basa ko sa kanya, hindi niya alam yung sasagot niya kung ang ano niya sa kanila na. Parang walang papers pa. Matagal na kami dito. Pero ang ano namin, parang amin na. Pero hindi pa daw. Kasi kung kukunin ito, wala kami choice. Wala pang official paper. Okay. So, si Ato Regina, isa sa nabigyan nun natin ng tig 10,000 nung gabi. Kumusta? Sino yung kasama mo dito? Papa ko po. Si Mama nga lang pala yung ano. si Tara, Mama. dito tayo. Si Tatay. Tay, kumusta po? Magandang hapon. Pangalan po niyo, Tay? Robin, Robin? Ilan taon na po kayo? 43. Nga po. Kumusta po itong anak niyo? Kumusta po bilang anak? Kung yun. Hindi. Hindi ako nung Tagalog sila eh. Kasi Bisaya lang. Bisaya Translate na po. ako. Bisaya May ra. interpreter po tayo. Tatay. Kung man si Regina nga anak. Kumusta man siya nga anak? Okay man. Okay. Hindi pala ako naintindihan. Sorry. Bali, ilan po silang anak niyo? 4. Pangilan po siya? Siyang panganay. Siyang Tapos saan po yung mga kapatid niya? naninda. Isad. Nasaan? Yung isa pogi kuya. Isa. Dito, Yung dito. dalawa nagtinda. Dalawa. Ginda. Yung, Nagtinda rin po. yung pogi tumabi daw kay Kuya, Amo kay Kuya Carl. Ito dito. O yung pogi daw tumabi kay Dito. Kuya Carl. Tanong niyo po, kayo po Kasi pangani mo. Romeo. O Romeo, ako si Juliet. Ikaw? Nag-aaral. Tanongin niyo po. Nag-eskwela ka? Oh, Nag-aaral. Sa grade? Anong grade? 12. Grade 12, graduating. My girlfriend? Wala. Okay, very good. Ba't di pa nag-girlfriend? Kasi yung iba dito meron na. Pero may anak na. Hindi. Ano mo yan? Pamangkin. Pamangkin. At tapos sumunod. Saan po yung sumunod tayo? Yung dalawa po kuya, nagtitinda. Tinda. Same company nung binabantayan nila. Ilan taon po yung bunso? 16. Ang kinamahuran, 16. Pili dati mo di ay? 18. Tapos ang maalala ko, nung tinanong namin siya about sa asawa niyo, yung mama po nila, naiyak siya eh. Ba't ka naiyak noon? Ba't nandun ba sa Cebu, sa Davao yung asawa niyo? Wa- Cebu po. Cebu. Cebu. Cebu City. Sa Soto. Sa Bisi Soto. Kaya. Ba't nandun siya? Sa hospital Juan. yun. Soto. Hospital. Chemo siya. Yung may Oo nga stage pala. 4. Opo. May sakit nga palang mama niya, kaya pala sabi namin deserve talaga niyang... Stage 4 cancer. Okay na, nagali siya dito. Di ba kung kadlaw? Ano? Kuan ba, di ba? Katuloy na niya. Ako lang ang chemo. Kuan man si Dre ng pali-pali ba? Pali-pali. Uwi ng uwi. Oo, uwi ng uwi. Pangatlo? Third Third chemo. chemo na niya. So, sabi niya kanina kuya, papunta na sana yung mama niya pa uwi dito. Pero dahil doon na Sa stranded ng Bagyo, Bagyo. Na-stranded bumalik na lang doon. doon sa hospital. At bumalik na lang sa Hospital. Cebu. Nagpunta ng city for laboratory sana. Ganyan ko, Tegra mo. Gaano kagaling yung ating Diyos? Yung paikot-ikot kami doon sa plaza, na hinahanap namin yung deserve tulungan. Gaano kalaki yung percentage na mapunta kami doon? No? Thank you sa ating Diyos. Nakilala ka namin, si ate. Oh. Nakaka-proud po yung anak niyo. Tumutulong ko sa inyo kahit hindi ganong kalaki yung sahod. Ginagawa po nila yung kaya nilang gawin para makatulong ko sa inyo. Oo. Paano ho siya nakakatulong sa inyo? Magtungkuha lang ang tinda. Mag-eskwela, tinda lang yan. Ano po yung inyong kinabuhi? Gusto ko po malaman. Panagat.
Ha? Panagat. Dagat. Fisherman. Fisherman. Kanina po, nagkuha kayong isda. Wala. Kailan po yung uli? Panggabi mga Gabi. Alas sa sisid. Panggabi. Kailan po yung huling sisid nyo? ng alas 7 sa gabi. Uwi kami. Dibag yun, baya sa Dusawa. Sa Palasan. Wapakapalawag. Ang last ba? Ang last. Pero Ang sa last kay Palasan sa tong wapa nagbagyo. May bagyo. Before pa. Before Wilma. Wala po ba kayong parang ibang gusto na trabaho? Yung pagsisid lang. Isip lang. Ano pong naramdaman nyo nung sabi niya may 10,000 tayo tayo? Salamat. Masaya po. Ano po yung ginawa nyo doon sa 10,000? Araw man sa iya, magkuhan. Ipadyan na mo sa iya, mama. Hindi ko muna ginasa, so aantayan ko lang po ang mama ko dito. So bago ko ibibigay sa Yung 3K pinadala nila sa Oo, mama nila. pinadala. Dahil wala na po siya kasing kwan doon, pera para pang gasto sa Cebu. Si Papa iyak, kung iya gali, mga iya, na siya, kwarta is iya man niya tagsakon. Ako magtago. Treasurer ng bahay nila. Pag may kita si Papa, Kung ara si Mama, Ah. ikato man niya ka Mama. Kung Pero kapag nandito yung mama niya, kay mama na naman. Pinagkakatiwala nyo sa anak nyo yung kita nyo. Palakpakan naman. Ibig sabihin, magaling sa pera. Oh, good job ate. Education student. Oh. Nag-aaral din. Anong grade? third year na po. Third year? College. Third year college, Katekram. Tapos ang kurso mo, Education. ay nako, paniguradong maano din si Tatay Bong dito sa dalawa. Maraming kabataan ngayon, stress yung mga magulang. Sakit ng ulo sa mga magulang. Wala nang respeto sa mga magulang. Hindi na pinapakinggan yung mga magulang. Pero kayo, napakagandang halimbawa nyo sa karamihan. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan? Ang gusto kong sabihin sa mga kabataan is, pwede mag-isay ka. Ay nang tanaw nila ang kahimtang sa ilang mga mama at papa. Tingnan nila yung sitwasyon ng mga magulang nila. Kung nano ba para maakon galing nila sa ila kaugalingon na ay si mama kag si papa kay nang hinauna na siya ay, naghirap na sa ay Yung sitwasyon ng magulang niya para makita nila sa sarili na marireflect nila kung nahihirap ba yung parents nila. para matanaw nila ba kung nano kalisod Gaano kahirap. kalisod sa ang kinabuhi na ilan na kuwan para lang makapakaon nila mga anak. Mahirap ng buhay para mapakain lang yung pamilya nila. Unta, magkuhan lang unta ba nang magdili lang unta, sige pakuan sa mga mama. Nang tanawin lang gayud ang kaiptang sila mama, kag dili lang na sila kabadlong. Hindi nagpapa... Inang kay kalabanan na sa mga kabataan sa rakay nang wala sila respeto sa ilang mga mama, baka ilan na lang kuan din ang ilan na lang patit-patiran or something ana. Kinasakpan nila yung parents nila. So ako Laban lang. Ate Regina, mensahe kay Papa at Mama. Siguro kay Papa na muna. si Papa kay paay ng usahay man kami mga mag-utod is inang Minsan kami mga magkakapatid. kapapatid is sakit sa ulo or grabe ang pagkaugtasan namon. Pero si Papa buotan ba kayo niya Sakit siya. sa ulo din sa yung magkakapatid, pero yung papa nila mabait. Mabait ni si Papa. Ang ako lang yun si Mama. Dili lang siya mawaday pasensya sa amin ba. Wala yung pasensya niya. Para Tindihin. hindi biskan ano ka mga maldito or mga maldito namon dili lang ngayon mo kwan lang gyapon siya mo sakripisyo lang gyapon siya sa amin. Kahit maldito sa kamaldita, sila magkakapatid minsan, bibigay pa rin sila ng pasensya at respeto sa kanila. Sino kasama ni Mama sa hospital?
Wala siya lang mag-isa. Isa lang. Mag-isa Mahirap yung kasi- mama niya. Mahirap kasi may mga Pag-aaral, studies. may mga study kami sunod. Si Papa dili man kung paubdo naman siya, wa na manginabuhi diri ba para Pag magpadala kasama naman yung papa nila, walang nagmakahanap buhay para sa kanila. Ay, Plus yung pamasahe pa. pumasahe din. Okay lang yung sa hospital is libre naman. Pero ang pagkain at pangbiyahe Oh. sa Saan siya magstay? dito sa usay pa ano siya dito siya sa may kapatid siya doon usay doon naman siya sa kanya sino kaya siya pag Pamangkin umangko niya. Kung pa, matulog ka lang sa hospital. Hospital. Minsan natutulog sa hospital. Ano yung nararamdaman mo pagka gaya nun, may sakit yung mama mo, tapos mag-isa lang siya sa hospital? ako rin ako po natakot sa iya secured kay alam ang sang Cebu Baya sir kay damo kay mga kondo Minsan natatakot siya sa sitwasyon ng mama niya, especially that Cebu, maraming manloloko. Ha? Tapos siya lang mag-isa doon. Naiintindihan ko naman yung ano niya. Kasi gusto man niyang samahan doon, gusto pero ko kailangan mo magtrabaho, si Papa, kailangan ko rin mag-aral tsaka mag-aral. sa inang salig lang gayot sa Ginoo kay malampasan man lang gyapon ini naton ang mga struggle sa mga kinabuhi. Trust in God. Yes po. We will survive. We can surpass the obstacles. Ano yung mga magagandang katangian na nakikita mo kay ate? Siya pagka maayot, saya pagka maayo nga magwang taas ng Mabuting magulang. Ate. Kapatid. Sa magulang. Ate. taas. Mabuting ate. May responsable. Responsable. Ng basta sa lahat ng ate ay siya yung the best sa amin. Ito yung the best. May wala daw ibang ate. Nakakatawa yung mga nakilala natin dito ka Tekram. Si Ate Rosalie, si Ate Regina. Yung Regina ko nagiging Virginia. Pero Regina. Okay. Napaproud ako sa mga bata rito. Dahil nakita ko yung kagandahan ng puso nyo, tapos ikaw, third year college na. Bali may 1 taon ka pa, may get, para makatapos. Okay, siguro, Tatay Bong, sa tingin ko yung inyong pagmamahal, deserve nila. At dito talaga nakaano yun, Tatay Bong. Yung pong pinaabot nyo, Tatay Bong, na huling padala nyo, actually dalawang padala niya. Yung pagmamahal ni Tatay Bong Katekram, gusto ko meron silang tigte 10,000 ulit. Ate, dahil nga naubusan tayo, gusto ko mapadala na lang kay Ate Cory yung tigte 10,000 niya, no? Iyon, gamitin mo kung saan mo pwedeng gamitin, lalo na yung pag-aaral mo. Kasi mas matutuwa si Tatay Bong kung makakatapos ka ng pag-aaral mo. Anong mapapromise mo doon sa ipinabot ni Tatay Bong? Wala pa man. I mean yung parating na pagmamahal niya. So gagamitin ko po yun sa Mama talaga. oo. Kay arabay ako trabaho and then ang ako na lang siguro nan na siya ng sweldo is amo na lang to ako ni ko sa akong pag-aaral. Inang sa akong pag-aaral. Para naintindihan ko, siguro sabi niya, sa kay mama na lang niya, yung sinasahod ko para sa akin na lang. Ang galing. Selfless. Tapos, ang galing lang ka Tekram, yung binigay natin na 10,000, yung sama-sama natin pagmamahal, tinabi lang niya para kay mama niya. Ang bait mo. Wala man lang sa kuya namin kung sila lang man lang. Sobrang bait nila. Pagpatuloy niyo lang yan. Alam ni God yung laman ng puso niyo.
Alam ng ating Diyos yung laman ng puso mo. Kaya binibless ka. Sabi ko nga, pati ako, parang sabi ko nga, kung mahina lang to, iyak na naman ako eh. Pero pinatatag na ako ng ano eh. Pero gustong tumuro. Kanina pa. Oo. Sabi ko nga, ano yung percentage na kayo yung mapipili doon. Pero dinala kami ni God doon. Dahil may mabuti kayong puso. Nandun yung pagmamahal nyo sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo. Kaya tuloy-tuloy nyo lang yan. Yung may mga pagmamahal sa mga magulang, binibless ni God higit pa sa inaasahan nyo. Kasi di nila in-expect yung pagdating nyo. So, akala siguro niya, entertainment vlog lang yun. Kaya fun. Kaya, gano'n si ate. Ano. Sige nga, tayo naman, sabay-sabay tayong gano'n. Doon ako natuwa eh. Sabi ko, ang galing lang din niya, yung parang lumbay niya sa puso niya, yung kalungkutan. Nagaan sa sayo. Dinadivert niya doon. Nahawa ka na ba yung gano'n-gano'n niya? Hindi. At kuya, may good news. Mm. May good news. Nakakatuwa. Oo. Kasi nung nag-interview tayo sa kanila, diba kumuha tayo ng mga peanuts, saka yung mga ibang-iba pa. Di pala nabayad yun. Umalis tayo. So sila yung nagbayad. May utang pala kami doon. Nako. Sorry kay ma'am. Anong pangalan ni madam? Irene po. Irene. Si Madam Irene, sorry, may utang pala kami sa inyo. Sorry po. Sorry talaga. Kategram, gusto ko po ulit sabihin sa inyo, yung pagkakataon na nagaganap na to, yung mga mangyayari pa, habang buhay po na pasasalamat sa ating Diyos, na pinagsama-sama po tayo para makapagpaabot ng pagmamahal dito sa mga minamahal nating kababayan dito sa Cebu. Tsaka napakaganda lang, dito natin nakikita yung pagmamahalan ng bawat isa. Aral ng buhay, halo-halo na po. At may mga natutunan ako kay Ate Rosalie, kay Ate Virginia. Virginia hotdog. Ano ba to? Si Tita Virginia kasi, no? Sa ito itong nag-iisip na talaga ako, worth it ba kami sinatap? Amo ba kami yung mataganda? Kung worth it ba kami sinatap? After nung nangyari, lagi sila nag-iisip, worth it ba talaga sila sa Deserve niya talaga. Kasi marami na iba dyan na mahirap, worth it ka. Takot-takot. Nagtataka daw. May sinasabi siya. Sige. kinakabahan daw siya nung nangyari. So, lagi nilang tinatanong sa sarili nila if deserve ba talaga sila doon sa natanggap nila na 10K. Sa dami ng mga tao doon, mga mahirap din. So, sila din yung nakatanggap. Mas wala pang kaya kasi. Wala pa silang kaya. So, sa lagay na yan, kuya, tinithink pa nila na may ano sila kaya, may ano sila, better situation pa sila. So, they're thinking there are more people nga mas worse pa yung situation kaysa sa kanila. So, yun. Tingnan mo. Ang buti ng mga puso nyo. Gusto ko tuloy-tuloy nyo lang yan, ha? Basta naman yung hamon ng buhay, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Basta nandito si God, walang sino man ang pwedeng tuminag sa inyo. Totoo yun. Basta tuloy-tuloy nyo lang yan, ang ginagawa nyo. Laban lang. Sobra pa nga ako nakapag-proud sa inyo kasi mga babae kayo pero ganyan kayo lumaban. So, yun lang. Gusto man naming makipagtambayan dito, Ate Regina, Ate Rosalie. Kailangan namin umalis na. Masakit man sa puso ko na iiwan ko na kayo, yung buong Cebu. Bukas na yung ano namin eh. Kaso, may kailangan din namin. Pero lalayo man kami, mapapalayo man kami, nandito na kayo sa puso namin. Ayun. Maraming Kaya- salamat po dahil malaki rin ang naitulong niyo sa akin. Pagmamahal ng ating Diyos yun sa inyo. Huwag niyong kakalimutan, basta isentro si God sa buhay natin, ha? Ingat po kayo. Papahag na lang sa dalawa. Balik ko soon.
Thank you sa inyo, team. Sir, thank you po sa team mo. Thank you po. Happy family. Welcome.